Hello po, kumusta po kayong lahat? Saan man kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po ulit sa ating channel, ang showpaul.ph. Ngayon po ay ika-4 ng Hunyo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay magbibigay po tayo ng konting update sa 90 billion na pondo ng PhilHealth na ipinasa sa gobyerno. Pakinggan po natin si Atty. Harry Roque sa kanyang pahayag. At yung pong pahayag ni Senate President Chis Escudero na siya po ay naniniwala na dialogo at pakikipag-usap pa rin ang solusyon sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Hindi po natin kailangan ng gera. At yun pong mga ating mga mahal na guro, sabi po ay tumaas na. So pakinggan po natin yung pahayag nila Senator Ramon Bong Revilla Jr. Pero bago po yan, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ayan po, ang 1 US dollar po ay 58.820. Kuwaiti dinar 191.95. Saudi Arabian Riyal 15.682. Canadian Dollar 42.974. Japanese Yen 0.379. British Pound 75.187. Euro 63.987. Emirates Dirham 16.013. At ang ating pong Hong Kong dollar ay 7.527. So yan po ang ating latest currency exchange. So unahin po muna natin yung pahayag ni Atty. Harry Roque tungkol po sa PhilHealth Fund na 90 billion. Ano na po ba ang update dito? Panoorin po natin. Naglabas na ng kanyang salubin si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque kaugnay ng questionable memorandum ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ibalik sa Bureau of Treasury ang hindi nagamit na pondo na aabot ng halos 70 bilyong piso kahit pa ngayong taon lang ay nagkaroon ng increase sa contribution sa mga miyembro nito. Alamin natin ang detalyeng ito sa ulat ni Carlo de la Peña. At kung titignan niyo po, ang unang naging release ay Mayo. Ano bang date yung Mayo na yon? May 10. Ibig sabihin, nakapag-release na sila ng 20 billion pabalik. First tranche. Samantalang yung 20 billion na yan, napakadami sanang nabili ng gamot, napakadami sanang mga sakit na nabigyan ng case rate. Nasaan na ba ho ang konsensya ng ating mga namumuno sa bayang ito? So ayan po, meron na palang na release na 20 billion noong May 10, 2024, noon po nakaraan buwan. So may na-release na 20 billion pesos para po mapunta sa gobyerno. At yung pong susunod na release ay sa August 21. Ito pong taon na to, mag-release po sila ng 10 billion. At sa pangatlo pong release ay October 16, 2024. 30 billion po yan, 30 billion. At next year, ng May 2025, ay 30 billion pa rin, 29.9 billion. Ganyan po kalaki ang release na pondo na manggagaling po sa PhilHealth na mapupunta po sa ating gobyerno. Bakit ganyan kalaki na yan? Ano bang nangyayari yan sa ating gobyerno na yan? Panoorin pa natin.
Dismayado ang dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pondong ibinalik ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa Bureau of Treasury na sana ay maaaring magamit ng ahensya sa dagdag benepisyo ng bawat Pilipino. Isaan niya itong labag sa batas dahil lahat ng pondo ng PhilHealth ay dapat ibigay bilang benepisyo at hindi ibinabalik sa kaban ng gobyerno. Kung ayaw nilang ibigay sa karagdagang benepisyo, huwag silang magdagdag ng premium. Kamakailan lang ay nagdagdag ng 5% increase sa premium ang PhilHealth para sa taong ito na alinsunod umano sa Universal Healthcare Law. Samantala nangakong muli ang dating opisyal na mananagot ang mga sangkot sa pagpapabalik ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na sana ay makikinabang ang mamamayang Pilipino lalo na ang mga mahihirap. Uulitin ko po ang aking pangako ha. Hindi ko po kayo tatantanan. Pakukulong ko po kayo. Dahil kasalanan talaga ang ginawa ninyo. Ngayon para sa mahirap, para sa kinakailangan sana, tustusan ang buhay ng mga mahihirap, lulustayin nyo pa ngayon. Bakit akalain nyo ngayon, makakalusot kayo? Hindi po. At antayin nyo po ang inyong mga demanda this time. Dahil 4 na beses po kayo na maglulustay ng halaga ng pera para sa mga mahihirap, sapat na po yan para sa plunder. Batay sa naturang memorandum ng PhilHealth, ang susunod na tranche ng pagbabalik ng pondo ay sa August 21 ngayong taon na may halagang 10 bilyong piso. Ang third tranche naman ay sa October 16 na may halagang 30 bilyong piso at May 26 sa susunod na taon ang may halos 30 bilyong piso. Sinusubukan namang kontakin ng PhilHealth para sa kanilang panig tungkol sa isyong ito, ngunit wala pa silang tugon hanggang ngayon. So, bakit walang tugon ng PhilHealth? Grabe po, ito pong PhilHealth na to po ay pera po ito ng mga manggagawang Pilipino. At yung pong ibang dating OFW na nagbibigay din po ng contribution sa PhilHealth. Pero ito po, yung pong sa ating mga manggagawang Pilipino ay automatic po na kinakaltasan ng kanilang sahod sa PhilHealth. Ito po ay pera ng tao, hindi po ito kinukuha sa tax na binibigay ng gobyerno para ay pamigay sa mga ibang tao. Ito po ay kusang loob na kinakaltasan sa mga empleyado na nagtatrabaho para po pag po sila ay nagkasakit o yung pamilya nila ay meron pong maibibigay ang PhilHealth ay hindi na po kailangan dukutin pa sa bulsa ng mga manggagawang Pilipino o ng pangkaraniwang Pilipino. Grabe. Di mas mabuti pa yung kay Senator Bongo na Malasakit Center. Yung pong kay Senator Bongo na Malasakit Center, hindi po siya kumukuha ng pera sa tao, pero nakakatulong po siya sa mga Pilipino na mabigyan ng libreng konsulta, gamot, at kung ano-ano pang kailangan ng mga may sakit. Bibigyan po ng libre ni Senator Bongo. Di ba mas mabuti pa kung doon na lang ibigay yung pondo na yan doon sa Malasakit Center at marami pang makikinabang. Hindi po dito sa gobyerno na hindi natin alam kung ano yung noble causes ba yun sinasabi? Ewan ko. Yan po yung ating tututukan. Hindi po natin to, sabi nga ni Atty. Harry Roque, hindi niya po ito tatantanan. Ayan na po, meron na pong listahan ng releasing. Na-release na po yung 20 billion. Sana po nila dinala yun. Ano na po ang ginawa? Di ba dapat po may transparency ang gobyerno? Dapat transparent sila kung saan nila ginamit ito o ano ang pinagbilhan nila o saan nila binigay. Mga kababayan ko, mag-isip po kayo mga empleyado sa Pilipinas. Kawawa po tayo dyan. Kawawa po kayo. Bigay ng pera sa PhilHealth. Kinukuha lang ng gobyerno. Ba't isusuri sa gobyerno sa kanila ba yan? Grabe, no? So, yan po yung maikling update natin sa 90 billion pondo ng PhilHealth. Punta naman po tayo sa pahayag ni Senator Chis Escudero tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Na parang pinunan ba ng
yung mga staff natin, yung mga station to the Well, nabasa ko lang din sa pahayag din yan, pero gina-verify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang ginawa. Sa dulo, ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Subalit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat tumantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa pa. Tama naman po si Senate President Chis Escudero. Hindi naman po natin bibitawan yan. Yung pong sabi niya na pwede naman po hindi bitawan yan, pero makipag-usap sa China para malinawan ang ating ninanais dyan, ipaliwanag sa kanila. Bakit kailangan pumunta sa gera? Ano yung level ng dialogue, sir? Kasi marami na Anumang uri ng dialogue, mataas man o mababa, sa pagitan man ng foreign affairs o hindi, sa pagitan man ng back-channeling talks o sa ating mga ambassador o special envoys o rektang itatalaga ng Pangulo at gayon din ng Pangulo ng China. Anumang level, importante bukas ang linya ng komunikasyon at nang hindi sila naguhulaan kaugnay sa gagawing hakbang ng bawat isa sa mga susunod na araw at linggo. At ang pinakayo natin, magkaroon ng misstep dito o ika nga pagkakamali na pare-pareho nating hindi ninanais at gusto. sir, last one question. Kasi lagi naman ginagawa yung dialogue natin. So anong magiging kaibahan na ngayon? Na pwede Anong mas gusto mo? Anong mas gusto mo? Tumigil tayo makipag-usap dahil hindi mo obra? Hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. Same, sir. Pero ano yung that will make a difference sa situation natin ngayon? Kung hindi pwede noon, baka pwede na ngayon. Kung pwede noon, baka naman hindi pwede ngayon. Ang importante, bukas ang linya ng komunikasyon at ginagawa pa rin po natin yan. Hindi naman tayo pwede tumigil dahil anong option at alternative ang gusto nyo kung hindi pakikipag-usap? Ano pa bang naiiwan na option maliban sa pakikipag-usap o pagkakaroon ng bukas na linya? Dapat parating bukas yun. At tandaan nyo, nakasaad sa ating saligang batas na hindi tinatanggap ng Pilipinas, ng Estado ng Pilipinas, ang pakikipagdigmaan bilang isang paraan sa pagsulong ng ating foreign policy kaugnay ng ibang mga bansa. Yan po, nasa atin po saligang batas yan na hindi po pinapayagan ng ating batas na magkaroon ng gera. At bakit ba hindi alam ng mga nandyan sa Kongreso yan o ng ating Pangulo? Bakit ba pilit na gusto yatang magkaroon ng sigalot dyan? Pakikipag-usap po ang kailangan. Mag-usap. Sabi ko nga kung hindi magawang makipag-usap ng presidente, magbigay ng authorize sa ibang tao na pwedeng mag-back channel na ginawa ni Trillanes noon na ilang beses nagpunta ng China para makipag-usap. Wala po ibang solusyon dyan kundi makipag-usap. Malinaw po yung sinabi ni Senator Chis Escudero. Ba't hindi magawa ng gobyerno yan? Hindi natin alam anong ang kanilang gusto mangyari yan. Hindi natin lubos maisip. Ako'y pangkaraniwang tao pero naiintindihan ko na bakit kailangan humantong sa mga ganyang marahas na solusyon o hindi naman pwedeng hindi ko po alam kung bakit kailangan pang humantong sa kanyang mga karahasan na may magbobomba pa ng water cannon at sinasabi pa ng Pangulo, nagpapahayag pa siya na kapag meron daw na isa sa mga Pilipinong nasawi dyan ay magdudulot daw po ng hindi magandang solusyon. Ano ba bang gusto niyang sabihin? Gusto niya magkagera? Sinong tutulong? Ang allies natin, mga allies, ang US allies? Hindi po natin maintindihan si Pangulong Marcos dyan. Ang problema po ay ang China na dapat ay makipag-usap tayo. Hindi po ang solusyon yung mga allies na ang gusto po ay iba. Huwag po tayo maging puppet. Okay po, punta naman po tayo sa mga teacher o mga guro. So mas magandang balita yan. So panoorin po natin yan. Amo na rin ang mga guro na talagang kulang na kulang.
Yung 5,000 nila matatanggap for this year, next year po, ginawa natin yung 10,000 na. Nandito na si Senador Ramon Bong Revilla Jr., Chairperson ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization, and Professional Regulation. Senador, magandang hapon po. Si Admar Villando po ito. Kasama si Tito Jason sa po. Yes, good afternoon, Admar, and of course, Manang Dre, kamusta po kayo? At sa lahat, Ako yung mas nangungumusta sa'yo. Kumusta na ang paa mo? ito po, at nagpapalakas pa. At medyo, ito nga, naputulan tayo ng tendon sa shooting, Naku. but I'm getting better naman. At medyo, hindi na talaga pwede pa itulong. Pero tuloy pa rin ang trabaho, hindi magiging hadlang sa trabaho natin ito bilang senador. Eh, di ba nabanggit mo nga rin yan, Senador, na ikaw ay noong healthy, wala kang absent. Yes, that's true. Totoo. Nung past two Congresses, no? Talagang pinilit natin talaga na patunayan dito mga kababayan natin na talagang kahit anong mangyari nandiyan tayo, kahit na makikita nila tayo sa television o ano may hindi sila natin, hindi tayo magpapampaya at trabaho bilang senador. Speaking of trabaho, Senator Bong, no? Ano tawag nito? Sa dinami-dami ng priority, naisip nyo yung bigyan ng karagdagang benepisyo yung mga guro. Pakipaliwanag nyo nga ito ba'y buwan ng increase sa allowance? Taunan ba? O simula pa lang ba ito? May dagdag pa? Paano ang sistema, Senator Bong? Bali, taunan nito, no? Ito yung tinatawag na chalk allowance ng ating mga guro. So, nagsimula itong chalk allowance na to na natatanggap nila since 1998 up to present. Nagsimula nga ito noong 98, 100 pesos, no? Pero at that time, di ba hanggang itong noong 1992, naging 200, 2007, naging 300, 2008, naging 500. Hanggang sa itong 2018 to 2020, pinilit po natin itaas yan ng 3.5. Hanggang sa ginawa natin 5,000. Pero hindi po siya talaga nalo-legislate, no? Kaya isinabatas natin ito para masiguro natin na hindi siya po pwede basta mabura, no? Pagka hindi siya legislated, po pwedeng burin nila yan at wala na silang chalk allowance ng tawagin. Kaya sinabatas natin ito dahil sa reklamo na rin ng mga guro na talagang kulang na kulang. Kaya yung 5,000 nila matatanggap for this year, next year po, ginawa natin yung 10,000 na. Yan. At talagang kasama natin. At saka ano na ito, parang mandated by law na, hindi yung base lang sa savings, hindi yung parang pabalat buka lang ng araw. Ngayon talagang, whether you like it or don't, kasama na sa budget yan. Exactly. Yes, gano'n. So, kasama na sa budget, yun na lang ang gagawin natin. Every time na kailangan mag-increase, kahit ano tayo sa Senado, sa Kongreso, para itaas natin. Kung i-double up natin ulit after 3 years, di ba? Gano'n. So at least, protected na sila, hindi sila kakaba-kaba. Na alam mo, minsan nag-aabono yung mga teachers natin, pambili ng check. Madalas. So, Kadalasan yan. Minsan nga, pagka kulang ng mga teachers natin, yung mga estudyante ng walang pambahay na pangkain, sila po nagbibigay. So, with this konting tulong natin, itong ayuda, wala na ito sa gobyerno. Kumbaga, at least, totoo ako pinirmahan ng Pangulo ito at pinaprubahan niya. Palakpak lahat ng mga teachers, even title, talaga para ma-legislate mo itong panukala ito, napakalaking bagay. Naglalaban ng mga teachers ito, 13 years na. Kaya ma-legislate, no? Kaya talagang kwento ang ating mga guro, ang ating mga bayaning guro. Kaya sabi ko ay pagpasa, gagawin natin ang lahat ng ating magagawa para matulungan sila yung mga bayani natin, lalo-lalo para sa kapatid. Diba? Senator Bong, bago ko kayo turn over kay Admar, ako gusto ko lang samantala ito pagkataon, medyo matagal na ito na dapat pinarating ko sa iyo ng personal. But on behalf of the people of Davao del Sur, yung mga biktima ng paglindol dito, isa kayo dun sa unang tumugon dumating dito. Kaya nais kong pasalamatan ikaw
si Lani at saka yung mga Kabitenyo na nagparating ng saklolo sa amin dito sa Davao del Sur. Okay, mamaya babalik ako kay Senator pagdating sa usaping politika naman, Admar. Senador, magandang hapon po, si Admar po ito. Sir, yung meron pa bang plano maliban dito sa chalk allowance na hindi tayo mag-a-apply? Kasi nabanggit din dito sa comment section na meron doon dyan sa Cavite, sa inyo pong lugar, gumagamit na rin po ng projector sa pagtuturo. Projector. Yeah, mga projector through siguro laptop, projector, so less na yung rin. So diskarte na rin nila kung anong gusto nila. Sabi na ng mga teachers kung anong approach sa gusto nilang pagtuturo, no? Basta ang natin, kung binigay natin na additional 10,000 ay makatulong. So, discretion na nila kung saan nila gagamitin yan. Opo. So 2025 pa ito mag-uumpisa, Senador? Next year po. Next school year. 2025, 2026. So, hindi pa pala na bibigay yan. So, next year pa. Pero malaking bagay po yan, 10,000. Sabi nga, nasa ibatas na raw yan, sabi ni Senator Bong Revilla. So, masaya po ako sa ganyan na mga ganyang balita. So, hindi lang po laging bad news ang natatanggap natin o napapakinggan natin. Ito po isang magandang balita para sa mga ating kaguruan. At tulong na rin po ito sa ating Vice President na siya pong DepEd Secretary. So malaking tulong po ito. So ngayon yung isasama sa budget. Kumbaga sa budgeting nyo ngayong taon na ito, isasama na ito for next year. That's correct. At kasama nila siya for next year budget. For this year, 5,000 po ang matatanggap ng ating mga guro. For next year, 10,000. Ano po mangyayari? Itong year na to, 5,000. Tapos next year, 10,000. So may matatanggap pa rin po ngayong taon na to. 5,000. Ito sir, sila mismo, yung mga guro mismo yung tatanggap at sila nang gagastos nito for the whole year, pambili ng kung anong lalo na pang That's correct. Discretion na nila yan, no? At sa plan yan, yung pinapalawak natin both tangible and intangible teaching supplies and materials. So, discarte na nila yun kung saan nila gagamitin. Ito yung dati tumatanggap sila ng stock allowance budget noon. Doon din patataanin itong budget na to para matanggap nila yung 10,000. lahat pantay-pantay, mapaguro ka man ng elementary, kinder, or high school, lahat. Government, basta sa gobyerno po tayo, no? Yes, kahit incidental expenses kasama po dyan. Ito Jay? So magandang balita po yan para sa ating mga guro o teacher na nagtatrabaho sa gobyerno. So sila na po yung bahala sa ngayon pong taon na to, 5,000. At sa next year na pag-upisa po ng school year ay magiging doble na po, 10,000. Malaking tulong po yan sa ating mga teacher. Yes. Okay, balikan natin ngayon sa politika. Senador, anong tawag niyo? Nagkaroon ba ng pagbabago sa leadership ng lakas sa CMD o kayo pa rin ang nanatiling chairman? Ako pa rin po ang nananatiling chairman ng Partido Lakas at si Speaker Martin ang presidente ng Lakas. Dati yan si Vice Ingay, ang siya yung chairman. Oo. Ngayon, kaya ko nagtanong yan, yung po bang Lakas will be building a separate lineup o maghahati ngayon yung Partido Federal dahil ang alam ko nagkaroon ng merging o tactical alliance itong dalawang political party na ito? Nag-merge po tayo, this was 3 weeks ago. Nag-merge po ang PFP at ang Partido Lakas. Regarding din sa line-up, wala pa po na pag-uusapan. Sa tingin ko po ay malalaman po natin na sa lalong madaling panahon. That's on the national level. Paano sa mga LGU? Kasi, so nalibre ba kanya-kanyang building ang PFP at saka Lakas o talagang isa lang din ang isasalyan yung kandidato sa LGUs?
depende kasi sa lugar. May mga lugar dyan na may incumbent ng PFP, tapos meron lakas din. No? Pag nag-merge, baka hindi natin masabi kung equity of the incumbent or libre sana. Oo. Marami ng sitwasyon na nangyayari dyan in the past. No? Kaya patagal ko na rin sa politika since 1995. Umaga nakita na natin yan. At sa tingin ko dyan, pagka parehong kasama, libre sana yan. So, dyan po natin paputulin yung ating video. Yan pong pinag-uusapan nila na yan sa politika. Yung pong sasama ng ibang mga yung pong pag-merge ng mga partido, pagsasama ng partido, yan po ay pag-uusapan natin sa ibang diskusyon, no? O sa ibang araw. Hindi po natin sasama sa ating topic ngayon yan. Yun lang pong sa mga guro. Salamat sa ating Senator Bong Revilla Jr. na sa kanyang pagpupursige at mabigyan ng magandang allowance ang ating mga kaguruan. Malaking bagay po yan. Muli po at sa ating mga susunod na topic, hindi po natin tanang-tanan yung ating 90 billion pondo ng PhilHealth. At patuloy po tayo mag-update dyan. At sa West Philippine Sea po, yan pong nanganganib na magkaroon ng hindi magandang patutunguhan. At sabi nga po ni Senator Chisa Escudero, ito po, ilagay nyo po sa inyong mga isip na labag po sa ating konstitusyon ang usapin pong gera o tayo po ay humantong sa mga gera at tayo mapasama. Labag po yan sa ating konstitusyon ng Pilipinas. Nandun po yan sa ating Philippines Constitution. Hindi po natin pinapayagan yan. So muli po sa inyong lahat, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell para ma-update po kayo. I-like at i-share na rin po ang ating mga video para po maraming makapanood. Saan man kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.